narito po kaming muli sa gabing ito. Ito ang inyong kaibigan, si Loida Omega. At ako naman, si Sister Lovelyn Del Rosario. Laging dumadalangin na sana'y magkaroon tayo ng mabuting ugnayan sa ating Panginoon. Ngayon po ay nasa ikalimang gabi na tayo ng ating Spirit of Prophecy Week of Prayer na nakapokus sa aklat na The Great Controversy, na ating tinatalakay ang mga piling mga paksa sa aklat na ito mula October 8 hanggang 13. At sa darating na Sabado, ang ating culmination. Ma'am Lovely, kumusta ka na? Mas mabuti kaysa dati, Ma'am Yan Lourdes. ang magandang sagot. Yan. Maari mo bang anyayahang muli ang ating mga tagapanood ngayong gabi? Siyempre po. Magandang gabi po sa inyong lahat at narito po muli ang ating Week of Prayer at tinatalakay po natin dito ang The Great Controversy. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na tipunin ang inyong sambahayan at i-share sa inyong mga kaibigan at mga kapatid, mga katrabaho at ang inyo pang mga ibang kakilala na i-share ang programang ito upang ang lahat ay makinabang sa mga pag-aaral na ating ginagawa gabi-gabi. At bago pa tayo magpatuloy, akin pong hinihilingan ang bawat isa sa inyo na tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyong muling tinipon sa gabing ito. Maraming salamat po Panginoon sa buong maghapon na kami po ay inyong pinagpala, ginabayan upang patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita sa gabing ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na inyo pong gabayan ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig na mga kaibigan, na patuloy silang ma-inspire sa pakikinig at panonood ng programang ito. Nawa po mabuksan ang puso at isipan ng bawat isa sa amin upang ang aming mapapakinggan ay maging inspirasyon po namin ito upang lalong magtumibay ang aming kakilala sa inyo. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming tagapagsalita ngayong gabi. Nawa po'y kasihan po ninyo ng iyong banal na espiritu upang ang lahat ng kanyang sasabihin ay maging maayos at maging kapakinabangan sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang aming pong kahilingan din na patuloy na akayin ang aming mga kaibigan upang sila po ay tumutok na manood at makinig sa programang ito. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po ay aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. Muli po, inaanyayahan namin kayo. Kung meron kayong mga prayer request, ay inyo pong i-type sa ating comment section. Kung meron kayong mga comments, kung meron kayong mga reflections sa mga paksa na ating tinatalakay, ay inyo pong iparating sa amin upang mabahagi na natin yung iba nating mga tagapanood. Ma'am Lovely, tayo muna ay magbalik tanaw sa ating paksa kagabi. Anong iyong masasabi? Napakaganda ang pagtalakay ng ating pastor kagabi na si Pastor Orby, Ma'am Loida, na ang tinapik niya ay tungkol ito sa sanktuaryo sa lupa, na ito ay inilalarawan ang sanktuaryo doon sa langit. Ang pagtubos ng kasalanan ay minsanan nang tinapos ng ating Panginoong Diyos sa bundok ng Kalbaryo noong siya ay ipinako sa cross. At kaya nga mga kaibigan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat dugo mismo ng ating Panginoon ang pinangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, ikaw, ano naman ang inyong gagawin upang masuklian ang pag-ibig ng Diyos? Pero ako, Ma'am Lloyds, ang maisasagot ko dyan kung ako ang iyong tatanungin, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang napakagandang tugon, Ma'am Lovelyn. Ang isang pagpapasya na talagang nakakatiyak tayo na kung tayo ay papanig sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan at ang katiyakan ng ating buhay para sa kanyang pagparito, makakasalubong tayo. Napakabuti ng ating Panginoon, di ba, Ma'am Lovely? Opo. Na ang kanyang bugtong na anak isinugo niya para kunin ang ating lugar na sa halip na tayo yung mamatay doon sa krus,
bilang bunga ng ating kasalanan, Siya na ay mismo. kumuha ng ating lugar. Tinubos tayo hindi ng halaga ng pera o nung anumang bagay ni ginto, kung hindi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya minamahal kong mga kapatid, tayo po o mga kaibigan, tayo po'y magpasya na tayo'y papanig sa ating Panginoon. Sa malaking tunggalian na nangyayari dito sa lupa, tunay na dapat tayong magpasya kung saan po tayo papanig. Ano po? Ngayong gabi ay patuloy po tayong mag-aaral. Ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay ang ating Stewardship Director ng North Philippine Union Conference. Ang kanyang paksang tatalakayin ay In the Holy of Holies. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa ginagawa ng saserdote doon sa sanktuaryo. Ang magtatalakay ngayong gabi ay walang iba, ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Jerry Estabillo. Ngunit bago natin ibigay ang panahon sa kanya, makakarinig muna tayo ng isang tanging bilang mula sa ating isang kapatid. Pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo.
Isang masayang pagbati ang ipinapaabot sa inyong lahat buhat po sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ang kapayapaan at pag-ibig buhat sa ating Diyos ang sumainyong lahat na sumusubaybay po dito sa ating programa Hope Impact Spiritual Emphasis Week. Ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral mula po sa aklat ng The Great Controversy. Ito po ang aklat na ating pong pinagtutuunan ng pag-aaral ngayong linggo. Ang kapitulo na ating pong pagtutuunan ngayon ng pag-aaral ay ang kapitulo 24. Ang pamagat po nito ay In the Holy of Holies. Sa salin po ng Tagalog ay sa kabanal-banalang dako. Ito po ay tumatalakay sa isang lugar o ikalawang bahagi ng sangtuaryo ayon sa disenyo ng santuaryo sa ilang sa Lumang Tipan. Ayon po sa bungad na mga salita ng kapitulong ito, binanggit ni Sister White na ang paksang tungkol sa sangtuaryo ay siyang susing pagbukas o nagbukas ng iwaga ng pagkabigo noong 1844 sa page 298. Tunay po na ang karanasan ng unang mga mananampalatayang Adventismo ng taong ito ng 1844 ay hindi naging madali dahil sa paniniwalang ang katuparan ng hula sa aklat ng Daniel 8:14 ay pinaniwalaan nilang matibay na ito ay tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon at pagtatapos na ng sanlibutan. Na nakabase po ito sa salitang binanggit din ni Propeta Daniel na hanggang sa katapusan ng 2,300 na mga araw, ang sanktuaryo po ay malilinis. Na ang paglilinis po na ito ng sanktuaryo ay ipinilagay na paglilinis nga po ng lupa sa pagbabalik ni Jesus sa ikalawa, ayon po sa pagbilang ng petsa sa kaganapan ng salita sa propesiya. Subalit hindi dumating si Jesus ayon sa inaasahan nila. Kaya sinabi po ni Sister White, doon po sa page 298, mababasa po natin, na the light from the sanctuary illuminated the past, the present, and the future. Kaya nga po, tinanglawan sila ng liwanag na galing po sa sanktuaryo, na alaman ng mga unang mananampalataya Adventist at Adventismo na inakay sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hindi nagkakamaling banal na kalooban. Ang katotohanan na kanilang ipinangangaral sa simula ay tila di maliwanag sa kanila. Subalit, kalaunan ay naging buhay na pag-asa para po sa kanila at sa atin din ngayon. Bakit hindi dumating si Kristo ayon sa inaasahan? May pagkakamali po ba sila sa pagkakaunawa at pagbilang ng mga panahon ng propesiya na binanggit po ng propeta? Ang dalawang saligang talata ng propesiya ay susi po na nagbibigay ng linaw. Ito po ay ang Daniel 8:14 at ang Apokalipsis 14. Ang talata po ay 6 at 7. Ang Daniel 8, ang talata po ay 14, ay sinabi, hanggang sa 2,300 na panahon na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Sa Apokalipsis 14, kapitulo 14 at ang talata po ay 7, ang pabalita po ito ng unang anghel. Sabi po doon, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom.
Ang binanggit sa parehong talatang ito, mga minamahal, ang una ay ang paglilinis ng sanktuaryo at ang ikalawa ay ang oras ng paghuhukom. Ito po ay parehong tumutukoy sa gawain ni Kristo sa ikalawang dako ng sanktuaryo sa langit, sa kabanal-banalang dako. Ito po ang tinatawag na investigative judgment o paghuhukom sa pagsusuri ng kabuhayan ng tao. Ito po ay hindi tungkol sa pagdating ni Kristo upang tubusin ang kanyang bayan at lipulin ang mga makasalanan. Sa makatuwid po, ayon na rin po sa sinabi ni Sister White, ang kamalian ay wala sa pagbilang ng mga panahon ng hula, kundi sa pangyayaring magaganap sa katapusan ng 2,300 na araw. Dahil sa kamaliang ito, ay nagbata ng pagkabigo ang mga mananampalataya. Datapwat ang lahat ng ipinagpauna ng hula at lahat ng pinatutunayan ng kasulatan na inaasahan nila ay pawang nangyari. Si Kristo ay dumating hindi sa lupa, gaya ng kanilang inaasahan, kundi alinsunod sa inilarawan ng sagisag o simbolo ay sa kabanal-banalang dako ng templo ng Diyos sa langit. Doon po siya dumating o pumasok. Ito rin po ay ang inilarawan ni Propeta Daniel sa aklat po ng Daniel, Kapitulo 7, ang talata po ay 13. Na si Kristo ay lumalapit sa panahong ito sa matanda sa mga araw. Wika po, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at naparoon. Naparoon po saan? Hindi sa lupa, kundi sa matanda sa mga araw. At inilapit nila siya sa harap niya. Kaya po si Kristo noong taong 1844 ay pumasok sa pangalawang dako ng sanktuaryo upang gawin ang pangwakas na gawain ng pagtubos tungkol po dito sa mga pinag-aaral natin. Kaya nga po, tungkol po dito ay sinabi rin ni Sister White sa ating pong kapitulong pinag-aaralan ngayon. Ang sabi po niya dito ay ganito, mga minamahal. Kaya't nang pumasok si Kristo sa kabanal-banalang dako upang gawin ang pangwakas na gawain ng pagtubos, ay natapos na niya ang pangasiwa sa unang dako. Datapwat nang matapos na ang pangangasiwa sa unang dako, ay nagpasimula naman ang pangangasiwa niya sa ikalawang dako o yung Holy of Holies. Sa pangangasiwa sa sanktuaryo sa lupa, kapag ang dakilang saserdote ay umalis na sa banal na dako, sa kaarawan ng pagtubos, ay naparuroon siya sa harapan ng Diyos upang iharap ang dugo ng handog na patungkol sa kasalanan ng buong Israel na buong tapat na nagsisipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya't, ang wika ni Ellen White, bahagi lamang ng gawain ang natapos ni Kristo sa pagka-tagapamagitan. Niya nang pumasok siya sa ikalawang bahagi ng kanyang gawain. At iniharap rin niya ang kanyang dugo sa Ama alang-alang sa mga makasalanan. Kaya sa buong panahon, simula ng taong 1844, si Kristo ay ginampanan ang dakilang pagiging tagapamagitan sa mga taong nagsisisi sa kasalanan at nananampalataya sa sakripisyo ng pagtubos ng ating Panginoon. Ang pintuan po ng awa para sa lahat na nabubuhay ay nakabukas pa rin hanggang ngayon para sa atin. Mayroon tayong dakilang saserdote na namamagitan sa atin mga kasalanan. Subalit sinabi po ni Sister White sa kanya ring sulat, ang wika niya, kung matapos na ang gawain ng pagsisiyasat, kung masuri na at mapasyahan
ang kabuhayan ng lahat na nagbabansag o profess na sumusunod kay Kristo sa lahat ng kapanahunan, saka pa lang masasarhan ang panahon ng biyaya at ipipinid naman ang pinto ng awa. Kaya sa isang maikling pangungusap, wika ni Sister White, na ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging na kasalan at inilapat ang pintuan. Ay dinala tayo sa pangwakas na pangangasiwa ng tagapagligtas hanggang sa panahong ikatatapos ng dakilang gawain ng pagliligtas sa mga tao. Ito rin po ay ayon sa sinalita ng atin mismong Panginoong Hesus tungkol po sa talinghaga sa isang piging sa Mateo 22, so kapitulo 22. Ngayon po, ano ang mensahe ng pagpasok ni Kristo sa kabanal-banalang dako? Upang isagawa ang tinatawag na investigative judgment o pre-advent judgment bago bumalik siya sa second coming. Ano ang mensahe ng mga bagay nito? Ano ang paghukom bago ang kanyang muling pagbabalik? Ang unang mensahe po, mga minamahal, na atin pong nakikita sa ating pong pag-aaral ay mayroon tayong dakilang tagapamagitan sama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ho ang dakilang saserdote na dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang pagsasakripisyo. Ang ikalawang mensahe po na maganda sa ating pong pag-aaral, ang dugo ni Kristo ay sapat na lumilinis sa ating mga kasalanan. Sapat po ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dugo na siyang lumilinis sa ating mga kasalanan ay sapat para sa ating lahat na nagkasala. Ang ikatlong mensahe po para sa atin ay palagi nating ibukas ang ating pakikinig sa Espiritu at sa salita ng Diyos. Habang bukas pa po ang biyaya, ang pintuan ng awa ng Panginoon. Hanggat hindi po ito nakapinid, tayo ho'y maging bukas palagi. Pakinggan natin ang panawagan ng Espiritu Santo. At anyayahan natin siya. Nakakain tayo sa katwiran sa patuloy na pagpapasakop sa ating dakilang Panginoon na si Jesucristo, ang ating dakilang saserdote. Ang pang-apat po ay ito. May gawain tayong dapat gawin na ilapit din ang mga tao sa Panginoon at hindi sila mapahamak. Ihanda natin sila kasama natin sa kanyang ikalawang pagdating, ang mapalad na pag-asa nating lahat. Ito po ang ating gawain. Ihanda natin kasama natin ang mga tao sa pagsalubong sa ating Panginoon. Yung tinatawag pong blessed hope, ang mapalad na pag-asa ng bawat isa sa atin. Dahil po dito, mga minamahal, aking dalangin na nawa ay pagtibayin ng mga pag-aaral na ito ang ating lubos na pagtitiwala at ating pag-asa sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos at mananako na ating Panginoong Hesukristo. We have the high priest up in heaven. Hallelujah, oh hallelujah. He's our defender before the Father. In a temple made by God, not man. Behind the veil, in a place most holy. Hallelujah, oh hallelujah. Investigated, he clears the record of those redeemed by his own blood. His blood out my sin in the sand.
makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah, in preparation for His returning, for those who love and follow Him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with Him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary at the mercy seat in the holy of holies, in the holy of holies. We meet His blood and out my sin in the sanctuary. He seals my bond with Him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. In the sanctuary. In the sanctuary. His blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with Him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. In the sanctuary. In the sanctuary. In the Maraming salamat po, Pastor Estabilio, sa napakaganda at maliwanag na pabalitang inyong ibinahagi sa amin. Napakasarap malaman na mayroon tayong tagapamagitan doon sa Ama. Para sa gabi pong ito, sa panahon ng ating refleksyon, makakasama natin ang isang dalubhasa, isang doktor, Doctor of Divinity. Walang iba kundi ang Publishing Director ng North Philippine Union Conference, si Pastor Abraham Del Rosario. Good evening po, Pastor. Good evening, Ma'am Lloyds, at Yes po. good evening, Sister Lloyda. Kami natutuwang makasama namin kayo sa refleksyon sapagkat ang paksang ito ay tunay na mahalaga para sa atin na maliwanagan at mapag-aralan ng malalim. No po, di po ba, Pastor? Kanina po'y tinalakay ni Pastor Estabilio ang In the Holy of Holies. Bukod po dun sa holy,
meron pa pong Mas holies, mas banal na po. Ano po bang mas malalim na pagtatagalog nito para ang ating mga tagapanood ay higit nilang malaman bakit in the Holy of Holies? Dalawang bahagi kasi ang nandoon sa sanctuaryo. Yung banal na dako, yun yung unang apartment, at yung pangalawang apartment po ay yun yung kabanal-banalang dako, sa loob ng kabanal-banalang dako. At alam natin na yun ang foundation ng Advent movement noong dineclare kasi at ipinahayag ng ating tagapagsalita na ang Daniel 8:14 ay naging basis ng Millerite movements noong October 22, 1844, na sa araw na yun ay darating ang Panginoon. Kasi ang pagkakasabi niya, Ma'am Lloyds, sa Daniel 8:14, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. At naintindihan natin na ang unawa ng mga Millerites followers, including ng founder nito na si William Miller, ang lupa, ito yung sanctuaryong lilinisin. Yeah. So, hindi yun, kundi doon sa langit mula sa unang apartment, natapos na ng Diyos yung kanyang paglilingkod at ngayon ay maglilingkod na siya sa most holy place. Ano ang background nito? Every year ay merong Day of Atonement na ginagawa noon ang mga Israelita. Yung minsanang pagtutubos para sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Pero noong nawala na yon dahil nahapak na ang tabing nung si Kristo'y napako doon sa cross, direct na tayong makikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo mga minamahal kong mga kaibigan, ito yung kagandahan ngayon ng paglipat ni Kristo, ang ating pinaka-high priest ngayon, na siyang tagapamagitan natin. Ano ang ginagawa niya doon? Siya ay namamagitan alang-alang sa atin, at yun ay investigative judgment. Yan. Hindi para sa bansang Israel, kundi sa buong sanlibutan. Yan. Minsanang pagtutubos, Ma'am Opo. Lloyd. So, ibig pong sabihin, kung noon yung paglilinis ng santuario, ngayon naman po sa ating kapanahunan, ang paglilinis ay yung paghatol para sa atin. Makikita kung sino yung nasa panig ng Panginoon at kung sino naman yung mga makasalanan. Ganun po ba, Pastor? Yun, talagang darating ang panahon na lahat naman ay may chance na magbago. Kaya nga po ay sisipi lang ako, Ma'am Lloyds at Ma'am Lovely, dito sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, Sitas na 1. Ito yung payo ng ating Panginoon. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kung kayo'y kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo na matuwid. So, ngayon, yun yung ginagawa niya doon sa kabanal-banalang dako. Tatapos na yun. Pag natapos na niya po, ang kanyang tungkulin doon ay tapos na. Matatapos na ang kasaysayan ng sanlibutan, handa nang babalik ang ating Panginoon kasi tapos na. At ngayon ay talagang tatapusin niya yung trabaho niya. Nagkaroon ng tinatawag na seemingly delay of His coming para may chance lahat na magsisi, magbago at humingi ng tawad. So, ibig pong sabihin, Pastor, wala po tayong maikakatwiran. Yeah. Kasi ang sabi ng talatang inyong binasa ay kung tayo man ay magkasala, kahit tayo patuloy na lumalapit sa Panginoon, pero bilang tao, tayo'y nagkakasala pa rin. Ay may pag-asa pa rin ibinigay. Mayroon pa rin tayong tagapamagitan sa Ama, di po ba? Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin. Handa siyang magsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan, di po ba? So napakabuti po. Kaya nga po ang dahilan kung bakit tayo
nangangaral ng ebanghelyo upang lahat ay makapagsisi. Tama po. Kaya inutusan ng Diyos, mga minamahal ko, ang mga alagad ni Kristo doon sa Book of Acts chapter 1 verse 8. And you, sabi niya, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses first sa Jerusalem, second sa Judea, pangatlo ay sa Samaria, and to the uttermost part of the earth. Okay. Sige, Ma'am Lovely, mayroon ka bang katanungan para kay Pastor? Iniisip ko ba, Ma'am Lloyds, kung yung may pakinggan kasi ako doon na high priest na binabanggit kanina. Ano ba yung gampanin ng high priest doon, Pastor, sa tabernacle na yon? Yung high priest, ito yung tagapamagitan ng mga nagkasalang Israel. At kukunin niya yung dugo doon sa tupang ginilitan ang lieg. Then iwiwisik niya yon doon sa sanktuaryo, pangbayad sa kanyang pagkakasala. Kasi nandoon sa most holy place yung kaban ng tipan, yung Ten Commandments. At kapag nagkasala sila yon, ay kinakailangang mag-alay ka ng tupa. At yung tupa na yon, na dadalhin ang dugo. At ang magdadala ay ang high priest, sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Kaya nga ang sabi doon sa John chapter 1 verse 19, mga kapatid, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So meron tayo ngayong pinakamabuting high priest, Ma'am Lloyd, doon sa langit. At yan ang ating Panginoong Jesus. At si Kristo na siyang mabuting tagapamagitan na natin siya pa ang nag-alay ng buhay alang-alang sa atin, at siya'y nakikiusap sa harapan ng ating Ama na tayo'y patawarin sa ating mga pagkakasala. Kaya nga po, kapag tayo ay nagsisi, ipinagtapat ang pagkakasala at tinanggap si Kristo bilang personal nating tagapagligtas, mga minamahal naming mga kapatid, may pag-asa tayong makakarating, Ma'am Lovely, doon sa langit na bayan. So, ibig sabihin pala, Pastor, kung ngayon, kagaya ngayon, tayo ay lumalapit na lang sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Noong unang panahon pala, yung panahon nila Moses, ang mga priest, sila lang yung pumapasok doon sa templo. Sanctuary, hindi yung mga taong nagkasala, hindi sila pwedeng pumasok doon. Yun, kasi hindi ka po pwedeng directly na makipag-communicate sa Panginoon dahil sa kasalanan mo. Mamamatay ka dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi allowed. Kaya nga ang dapat lang pumunta doon, yung sanctuary kasi, nag-utos kasi ang Diyos kay Moses doon sa Exodus, nang sabi niya, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So yung sanctuary, nandoon yung presence ng Diyos. Ngayon kapag Ma'am Lloyd at saka Ma'am Lovely, kapag sila ay pumasok doon at hindi na italaga o binanal ang kanilang sarili at hindi yun ang gampanin nila o gawain nila, sila ay walang pagsalang mamamatay. Kung naaalala nga ninyo si Usa, nung naglalakbay sila at kinuha yung kaban ng tipan mula sa mga Palisteo, ay maganda yung intention niya. Kasi malalaglag yung kaban ng tipan, hinawakan niya, namatay siya. Kasi hindi siya allowed na hawakan yun. Ang pwede lang humawak doon ay yung mga priest na itinalaga, yung lahi ni Aaron na itinalaga, ang mga sons of Levites, yun lamang ang pwedeng humawak doon kasi sila ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Yan. Pastor, di po ba noon yung mga tao, nung nangyari nung October 22, 1844, maraming mga tao ang nanghina, na-discourage sila dahilan sa kabila ng maraming paghahanda nila ay nabigo sila. Na po. Ngayon po sa kapanahon na natin, paano tayo makakatiyak na hindi na mangyayari pang muli yung great disappointment na ganoon? Yeah, kung tayo ay nag-aaral po ng Biblia natin at oras-oras ay nagkakaroon tayo ng daily connection sa Panginoon. Kasi yung insenso doon sa
loob Sa ng holy sanctuary, place. sa holy Opo. place, ay yun ay yung mabangong samyo ng mga panalangin ng mga banal. So sa umaga, tanghali at hapon, yung mga panalangin natin, mga kaibigan ko, ay mabangong samyo yan doon sa langit na bayan. Nagpapakita na tayo ay mapagpakumbaba, mapagpasakop, may paggalang sa ating Panginoon, na ang kaligtasan ay biyaya lamang niya, maliban kay Kristo ay wala na pong kaligtasan. So para tayo ay makasiguro sa ating kaligtasan ngayon ay araw-araw, Ma'am Lloyds, mag-connect tayo sa Diyos. Opo. Magbasa tayo ng Bible natin. Bible. Ito, itong Bible natin, ito lamang po ang magbibigay ng karunungan sa atin. Kaya palad natin, di na tayo mag-aalay ng tupa. Yan. Kasi everyday kung nagkasala Opo. kay di tagi-isang tupa yan. Ay ngayon nga po, ang hirap na ng buhay. 10,000 Bibili yun. ka pa ng mga tupa Oo. at mga panghandog. Ano ho. Ah. Kaya yan po ang isang katiyakan sa atin na kung tayo ay patuloy na mananalangin, ito'y nagdudulot bilang isang masarap na samyo sa ating Panginoon. At bunga nito, ituturo ng Panginoon sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Itutuwid niya ang ating landas. Katulad ng sinasabi niya sa Aklat ng Awit, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No po? Nakakatiyak tayo, nagagabayan tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Mayroon ka pa bang tanong, Ma'am Lovely? Sa bagay na yun, Ma'am Lloyds, ay napakaliwanag naman para sa akin. Ang naiisip ko lang ay napakapalad natin, mga kaibigan ko, na nagkaroon tayo ng pagkakataon na iligtas ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkabayubay niya doon sa cross, na ang kanyang dugo mismo ay siyang tumubos na sa atin at hindi na tayo mag-aalay ng mga ano-ano pa mang bagay na hayop na kinakailangan nating ihandog para sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoon Hesus na mismo ang siyang naging sakripisyo upang tayo ay maligtas. Oo, napakaganda, Ma'am Lloyds at saka Ma'am Lovely. Alam niyo, ito yung pagkakataon na dapat tayong magbago. Kasi kapag umalis na si Jesus Christ doon sa kabanal-banalang dako, yun na yun ay close of probation na. Iyan, Tapos na yung paghatol. Kaya nga po, nandun na nga po siya para hahatulan na po niya ang sanlibutan. Yun ay chance natin. Binigyan tayo ng chance na muling makapagbago. Parang doon sa 10 berhen, yung 5 doon ay mangmang, yung 5 doon ay matalino. Yung matalino ay talagang meron silang daily connection sa Panginoon. Na lahat naman sila ay naghahangad na pumunta doon sa piging ng kasalan. Lahat din naman tayo ay naghahangad na makapunta doon sa langit na bayan. Lahat tayo ay may daladalang Biblia. Lahat tayo ay may daladalang Spirit of Prophecy. May mga morning devotionals na nagno-nurture sa atin. Pero ang mahalaga doon ay yung connection natin sa Panginoon. Tama po. Okay, kasi pag once na naputol na yung connection natin sa Panginoon, naputol na rin po yung connection natin sa ating kapwa-tao, sa kanyang gawain, na habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, may hahanda ang mga tao sa pagbabalik ng Panginoon, kagaya ng ginawa ng mga Millerites noon. Talagang inihanda nila ang kanilang sanlibutan. Ngayon naman, nabigyan tayo ng chance na maihanda natin ang sanlibutan sa pagbabalik ng Panginoon, sapagkat talagang seryoso ang Diyos na hatulan ang sanlibutan. Pero paano tayo hahatulan kung tayo na ay na kay Kristo? Kaya napakabuti po talaga na at salamat na atin pong nalaman ang ganitong mga katotohanan. Ang atin ngayong tungkulin at ang ating bahagi ay ang i-share natin ito sa ibang tao upang sila rin naman po ay maalaman ang katotohanan ito at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang kanila ring tagapagligtas. Malapit na po ang panahon. Hindi na magtatagal. Ang panahon ng paghuhukom o ang pag-alis ng ating dakilang saserdote doon sa kabanal-banalang dako ay malapit na pong mangyari.
At natitiyak ko po na kung hindi tayo magsisisi at magpapasakop sa mga panahong ito, hindi natin tiyak ang ating buhay. Kaya kailangan sa tuwina, tayo po ay mayroong malapit na relasyon sa ating Panginoon. Meron po ba kayong huling pananalita, Pastor, para sa ating mga tagapakinig? Ang Diyos ay napakabuti. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga po dito sa Juan, sisipi po ako ng isang talata sa unang Juan, Kabanata 1, sitas na 9, na ang sabi po ng banal na kasulatan, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaganda ng talata, no? Patatawarin ka na niya, tapos lilinisin pa niya ang ating buhay. Yan po ay kung ating ipagtatapat sa Kanya. If we confess, our sins. Tapat siyang patatawarin tayo. Okay, wala na po ba kayong sasabihin? Bago tayo dumako sa ating mga pagbati at mga prayer request. Ngayon po, wala na po kayong sasabihin, Pastor? Wala na po. Sige po, dumako tayo ngayon sa ating mga pagbati, sa ating mga manunood na sila rin naman ay nagpadala ng kanilang mga mensahe. Una po dito ay binabati ko ang aking mga kapatid doon po sa Inaon, Pulilan, Bulacan. Sila po ay nanonood ngayon. Si Sister Pidela Villalvicencio, kasama ang ilan pang aking mga kapatid. Si Ate Margie, si Ate Sita, si Ate Rosie. Sila po ay sumusubaybay sa atin gabi-gabi. Narito rin po at pinaaabot ang kanilang pangungumusta at ang kanilang pagbati ng magandang gabi mula kay Ras Vlogs 101 ng Matnog, Sorsogon. Napakalayo po ng ating watcher na ito. Matnog, Sorsogon Church. Naniniwala po ako, maraming mga kapatid tayo ang nanonood doon sa Matnog, Sorsogon Church. Sana po, Pastor, makarating din tayo doon. Oo, i-invite tayo mag-speaker. Ang sabi po nila, praise God for the very interesting and inspiring message. God bless your ministry. Meron pa rin po dito from Peña Blanca. Galing kay Evelyn Sanidad Pelagio. Yan. Sila po ay matamang nanonood sa atin gabi-gabi. Meron din po dito, sabi niya po, mula kay Sonia Nares. Good evening to everyone watching from Occidental Mindoro. Good evening po sa mga taga-Occidental Mindoro. Okay. Para naman po sa ating mga prayer request, narito po ang ang request ni Sister Jane Taneo Mendez. Nanonood po siya mula sa Talaw-Talaw, Lucena City. Ang kanyang prayer request ay para sa may sakit niyang asawa. Pakisama po sa panalangin si Oscar Mendez. Hindi po maitaas ang braso. Gayon din po si Jovita Manayan Palma. Pakisama po sa prayer yung asawa niya na si Redentor Palma, na sana po ay matunaw ang kanyang kidney stone. Nawa po ang mapagpala at na pagpapagaling ng Panginoon ang kanyang maranasan. Mayroon din pong mula kay Eugenia Dulce. Good evening po, Pastor. Pasama po sa panalangin ang aking mga anak at mga apo. Si Ras Vlogs 101 po ay mayroon din siyang prayer request. Prayer for my daughter who will give birth on November 18 na sana normal delivery po. Yan, ang sabi niya po, siya'y nagpapasalamat sa ating magandang programa. Ngayon po tayo ay dumako sa ating panalangin. Ma'am Lloyds, meron pa ditong humahabol na prayer request. Sige. From Marilyn Padua, good evening po. Pasama din po sa prayer ang buong family ko na na maging iisa ang aming pananampalataya at ganun din po, salamat
sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. From Yolanda Bais, prayer request, please pray po sa granddaughter ko, MJ Gamlanga. Sana di maramdam ang sakit ng mga piklat niya sa motorsiklo. Na disgrasya, Ma'am Lloyd. Aksidente. Oo. Okay. Meron din po dito, Nemsi Nagilida, stage 4 cancer po. At lahat ng ito, Pastor, ay ating pagpapray. At ganun din po kay Brother Jason Borja, watching from Macau. Yan. At binabati ko rin panghuling bati ang aking isang kapatid doon sa Australia, nanonood, si Ate Vanji Del Rosario. Okay. Magandang gabi. Maganda po siguro, Pastor, nandito na rin lang kayo, na yung pong ating mga binasa ngayon ay ating pong ipag-pray sa ating Panginoon. Sige po, hindi man po ninyo isa-isahin yun, pero narinig ng Panginoon ang kanilang mga kahilingan. Tayo po yung mga kapatid, mga kaibigan, at mga viewers, manalangin po tayo. O dakila naming Panginoong Diyos, kay buti po ninyo na narito po ang inyong mga anak, ang aming mga kaibigan. Nagtitiwala sila sa inyo, O Panginoon, kaya nga po kanilang ipinahayag ang kanilang mga kahilingan sa magitan po ng digital media upang kung magkagayon ay kanilang maramdaman na kayo ay mapagkalinga, mapagmahal at nagkakaloob ng kaginhawaan, kalusugan sa kanilang pangangatawan. Nabasa po at naipailang lang, O Diyos, ang kanilang mga pangalan. Alam namin na kayo ay habag, mapagmahal, mapagmalasakit, at daman ninyo, O Panginoon, ang pangangailangan na mga taong humiling ng panalangin ngayong gabi. Idampulay ninyo ang inyong kamay sa kanilang mga karamdaman, O Diyos, upang maramdaman nila ang inyong kapangyarihan na siyang nagpapanauli at nagpapalusog, nagpapalakas ng kanilang pangangatawan. Huwag kalimutan, O Panginoon, na tulungan silang manampalataya at manalig sa inyo na sa magitan ng inyong kapangyarihan, sila ay babangon sa kanilang mga higaan, patuloy na kikilos at gagawa. At hindi lang yun, O Diyos, pupurihin ka at sasambahin. Narito din po ang mga viewers namin, O Panginoon, pagpalain sila sa kanilang paghahanap buhay. Pagpalain sila sa kanilang pangangalaga ng kanilang buong sambahayan, ng kanilang mga anak. Nawa po ito po ay kaligayahan, karangalan ng kanilang buong sambahayan at pagpapala sa komunidad. Salamat sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat sa oras na pag-aaral na amin pong isinagawa ngayong gabi, at nawa kayo ang siyang naluwalhati at napapurihan. Pagpalain po ang lahat ng mga viewers sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. Muli po namin kayong inaanyayahang muli bukas ng gabi sa panibago na namang paksa ng ating tatalakayin. Ang ating pong tagapagsalita bukas ng gabi, araw ng Biyernes, Vesper po iyon, Vesper meeting natin, ay si Pastor Armando Ogmar sa paksang pinamagatang God's Law Immutable. Yan. Dapat po nating tandaan na ang ating mundong ginagalawan ay may malaking tunggalian. Kanino po ba tayo papanig? Sa mabuti ba o sa masama? Sa katotohanan ba o sa kasinungalingan? Kay Jesus o sa kaaway? Nasa atin po ang desisyon, mga kaibigan. Nawa, piliin po natin si Jesus na matagal nang nagwagi sa labanan. Ako po, si Loida Omega. Ako naman si Sister Lovelyn Del Rosario. At Pastor Abby Del Rosario. Kami po ay bumabati ng Magandang gabi sa inyong lahat. Samahan ninyo muli po kami bukas at sama-sama nating pag-aralan ang The Great Controversy. Maraming salamat po.